Happy Easter to everybody. Happy Easter, Father. Malakas sa palakpak sa Panginoon sa linggo ng muling pagkabuhay. Just an explanation. Itong Easter Sunday is the greatest feast of the church. Kasi maraming nag-iisip, hindi Father, hindi kaya. Yung Christmas kaya. Ang Christmas, kapanganakan lamang yun ng Panginoon. Masaya yun kasi birthday yun eh. Pero, ang pinakadakila, numero 1, number 1, na kapistahan ng simbahan ay ang muling pagkabuhay. Kaya lang, hindi agad ito nag-gets nung unang panahon. Ano ba ang punot dulo nito? Di ba nabasa natin ngayong Kwaresma, paulit-ulit sa Gospels na sinasabi ng Panginoon, and they will arrest him, and they will persecute him, and they will kill him, but on the third day, He will rise again from the dead. Tameme lang yung mga apostol. Pasok dito, labas dito. Walang maniwala. Ano daw? Ano daw? Ano daw sinasabi nito? Mamamatay siya. Ano daw? So they totally forgot about it. In fact, nitong linggo ng muling pagkabuhay, wala sa mga alagad ng Panginoon ang naniwala na siya ay mabubuhay na maguli. Sa mga alam nating accounts sa Scripture, sinasabi doon na may mga babae na pupunta sa libingan ng Panginoon para linisin, bigyan ng ointment ang katawan niya. At ang problema nila, sino ang magro-roll ng stone? So, hindi nila expected. Ito namang si Mary Magdalene, pumunta sa tomb, nakitang wala doon ang katawan, sinabi sa Panginoon na akala niya ay hardinero, Sir, saan po ninyo dinala yung katawan dito? Sabihin niyo po sa akin at nang ako na po ang bahala. Wala sa kanila, not even in the gospel, wala sa kanila. Ano daw? Nabuhay na, wala doon. Kaya nagpuntahan sila. They did not realize that the Lord had indeed risen from the dead. Nasa harap na nga nila, hindi pa nila paniwalaan. Itong si Thomas nga maniwala ka dyan kung hindi ko makikita ang mga sugat sa kanyang tagiliran at hindi ako maniwala ka dyan. Walang naniwala sa kanila. It was only later on when the Lord finally convinced them that indeed He was risen from the dead. But truly, God rose from the dead as He promised, as He prophesied. Kaya, ano ang mga lessons nitong Easter Sunday? Number 1, Jesus Christ is truly the Son of God. Mabubuhay ba muli yun? Kung basta hindi siya anak ng Diyos? By the power of being the Son of God, He rose again from the dead. Number 2, He fulfilled His promise. Sinabi niya, pahihirapan nila, aarestuhin nila ang anak ng tao at papatayin, subalit sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli. Ay nabuhay na muli. Ay di totoo ang sinabi niya. At kung totoo ang sinabi niya, mapagkakatiwalaan siya. He is not a liar, but He fulfilled His promise. Pangatlo, the Lord tells us to share
the good news of the resurrection to the others. Nung unang panahon, sa panahon ng mga ebanghelyo, uy, wala na ang katawan. Wala na. Tapos may nakita kami mga anghel. Hala, nagkalat sila ng balita na buhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. They shared the good news. Para sa ating mga Kristiyano, kuminsan, ang resurrection of the Lord is the deepest secret ever. Nabuhay ba ang Panginoon? Secret. Did the Lord rise from the dead? Secret. Walang dapat makaalam niyan. No. But the Lord said, go and tell Peter and the apostles what you have seen, that I have indeed risen from the dead, and I will meet them in Galilee. And the last lesson is, by the power of the Lord's resurrection, He gives us new life. Panabagong buhay na. Tapos na ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Jesus Christ destroyed the devil, death, and sin. Ang sabi ng mga banal na kasulatan, huwag na raw tayong pasakop sa kasalanan at sa demonyo. Bakit? Sapagkat nagwagi na si Kristo. Kung ikaw ay sabungero at pupunta ka sa sabong at may bumulong sa iyo, doon ka sa pula, tumaya, doon ka sa pula, sigurado yan. Sa katataya, dito sa sigurado, sigurado pala ba't ka tataya doon sa talunan? Ayun. Maniwala na tayo sa Panginoon. Tumaya, itaya na natin ang ating buhay sa Panginoon. Bakit? Winner yan Winner. Ba't ka susunod sa loser? Ano ka? Walang utak. Loser na. Dito ka sa winner. Yun ang ibig sabihin. Panalo si Kristo by the power of His resurrection from the dead. Dito ka sa panalo, ba't ka susunod? Wala, hindi. Dito ako sa talo. Kasi magandang sumunod sa talo. Ano ka? Walang utak. So, dear brothers and sisters, we rejoice in the resurrection of the Lord. We are happy that we are members of the risen body of Christ. And we will say to Him, as we will say shortly, Lord, Ikaw ang Lord namin, wala nang iba. Lord, tinatakwil namin ang lahat, lalo ng masama, at tinatanggap ka namin. Because You, our new life, You are the source of our strength. You are the eternal life promised to us. Amen. Happy Easter once again to everybody.